Okay, hello, good day sa inyong lahat, especially you Capricorn, and today's reading is para sa iyo ng September 15 hanggang 21 po, no? So titingnan natin ang paparating at kung ano yung magandang at nakakakilig na nakakagulat na sitwasyon para sa iyo, no, pagdating sa iyong pag-ibig, no? So simulan na po natin. Thank you for it. Thanks, please to guide us. Stay calm during the sessions, enlighten me, pure spirit guide. Ayan. Thank you po so much sa mga nag-like at nag-hype po sa ating mga video, no? Thank you so much sa ating subscribers, sa ating sa ating mga nag-like, no? At marami pong salamat. At sa mga nagko-comment po kasi pipili po ako ng bubunot, magra-raffle po tayo. Yung mga nagko-comment, magra-raffle po ako kung sino yung babasa ng private reading sa Christmas, no? Ayan, so parang pinaka-gift na rin po, no? Okay, so tingnan natin ang iyong pag-ibig at ang iyong karera, nak, no? Okay, para po kay Capricorn sa kanyang pag-ibig. Para po kay Capricorn sa kanyang pag-ibig. Ayan, kunin natin itong lumalabas. The High Priestess. Ayan, may High Priestess ka na. Para po sa kanyang pag-ibig, Spirit Guide. Oops. Ace of Cups. Wow naman, may bagong pag-ibig na darating sa'yo. Para po kay Capricorn sa kanyang pag-ibig. Four of Cups. Ayan. So, kukuha rin tayo nak sa iyong nung karera. Sa kanyang pong karera, Spirit Guide. Kunin na natin to. Bumalikwas. Six of Wands in reverse. At Judgment. Upright. Ako, kailangan mong gumawa ng malaking desisyon pagdating sa iyong career, no? The Devil in reverse. Ayan, buti naman. Naka-reverse siya. Okay, so kukuha tayo ng guidance mo, nak, no? Sa kanyang pag-ibig, Spirit Guide. Sa kanyang pag-ibig. Mensahe po. This is a Soul Connections Oracle card po, no? So, ito yung makikita natin yung pagka-connect mo, hindi lang sa physical, no? Pati sa emotional dream din. Physical, emotional, and spiritual realm din, no? So, ayan. Wow, connection. So, sa kanyang romance angel. Spirit guide, please. Express your love. Ayan. At sa iyong career, will get also some guidance sa iyong career, no? Para po sa kanyang career. Guidance po. Hingi tayo ng guidance sa ating anghel ng kasaganaan, no? Siya yung nag-handle ng iyong finances at career. Para po sa kanyang career.
So, ayan, clean energy food ang sa iyong career. Okay. So, meron ka ritong sa pag-ibig mo, sa love life mo, no? Isang combinations ng High Priestess at saka ng Ace of Cups. Parang nagpapahiwatig ng isang napakalalim na connection. Kaya pala may connection ka rito, nako. No? Hindi ako makapatong. Ito ay hindi lang basta-basta connections, no? Pati parang this is very important na connections na nakikita natin, no? Parang ito ay very important at makabuluhan, no? Parang nagsisimula ka or sabihin din natin ito yung maaring maging isang bagong pag-ibig na dumating din sa buhay mo, no? Uh, ito ay biglaan, no? Hindi mo inaasahan. Kasi itong high priestess na to, no, parang siya yung nagtuturo sa atin na magtiwala kung ano yung nasa loob natin, no? Magtiwala sa ating intuition at sa mga lihim na parang lihim na kaalaman natin, no? So parang trust your gut feeling, no? Parang pagtingin nyo yung bagong darating sa inyo, hindi lang connections in physical but also maybe in your life, no, may sabihin natin past life relationship din or past life na nakasama mo rin siya dati before ang buhay na to, no. It could be also your twin flame or your soul tribe, no. Yung makikilala mo yan dati na kayong may relasyon bago ang buhay na to, no, yung past life kung naniniwala pa po kayo diyan, no. Itong Ace of Cups naman, ito yung kumakatawan sa new beginning, no? Someone of you din sa September, baka may mabuntis din or sabihin natin may manganganak or parang happiness na parang first time, no? Parang first time na feeling kilig ba yung mararamdaman mo ng September, no? Parang you're gonna be very excited, no? Parang hindi mo pa naramdaman ang feeling na yan. Sa September, mararamdaman mo raw, no? Especially lalo na pag dumating ang tao na sinasabi ng high priestess na darating sa buhay mo na talagang kikiligin ka, no? Talagang magiging happy ka, magiging masaya ka sa September, no? Para yung some of you naman na sabihin natin yung mga single, mga widow, o sabihin natin na ready na raw po kayong umibig, no? Pwede po na magbubukas yung puso ninyo, no? At nararamdaman nyo din po yan. Kung sometimes nakikita nyo may napakabait na tao sa inyo, no? Sa tingin nyo na na mabait naman, parang nakikita natin magkakaroon kayo ng konting, yung parang magiging interesado ka sa kanya, no? Kasi parang September is makikita mo yung niya, yung kabutihan niya at saka yung niya, yung pag-aalaga niya sa iyo. Baka mapansin mo na siya, no? Sa mga widow at single na parang may nanliligaw sa inyo, parang may umaligid-aligid, okay lang daw po, no? Kasi parang a new beginning will parang panibagong buhay nyo. Parang panibago new person is coming to you na hindi lang bigay ng yan, no? Kumbaga hindi nyo lang nakilala yan that life, ibig sabihin mayroon pa nagkakilala na kayo nung past life ninyo, no? At saka and this person is very understanding na nakikita ko, no? Ang Ace of Cups, ito ay napakagandang senyales, no, na panay positibo. You will gonna have some healing din also sa previous relationship mo, no? Parang ito rin yung sabihin natin na this is love, na parang isang emotional na parang new, no? Parang bago sa inyo. Noon hindi nyo pa nararamdaman.
At saka mararamdaman mo rin na nag-heal ka na sa past ano mo, na nag-heal ka na sa past na relationship mo, nak, no? So sa September makikita mo ang completeness healing. Parang hindi mo na iniinda ang sakit na dinulot niya, no? Kung nawalay na sa inyo yung persons ninyo, no? Hindi nyo na, kumbaga, you are easily letting it go with the guidance of the high priestess dito, no? Kumbaga, ito yung isang maganda ring pagkakataon upang syempre bumalik ka sa isang estado ng pagiging bukas at pagtanggap ng bagong pag-ibig, no? So maaari ito yung magresulta sa isang masaya at masaganang panahon, nak, no? Kasi nga ito may Ace of Cups ka. Parang you're very jolly that time kasi parang lahat ng dumarating sa iyo, you are accepting it in gratefulness, no? Especially pag bagong tao na, ito yung pagtanggap mo sa pag-ibig, na ito yung maaring maging resulta ng isang very masaya at masaganang panahon, no? Especially sa iyong relasyon. So, nakikita ko rin dito, no? Posible ring magkaroon ka ng paglilinaw sa mga naunang hindi pagkakaunawaan ninyo, no? Parang magkakaroon kayo ng enlightenment na, no? Hindi na yung may blockage, yung parang hindi mo na parang naintindihan mo right away, no? Sa September 15 to 21. May clarity ka sa isang sitwasyon na medyo malabo, parang nakuha mo na, no? Parang you understand it. It's either na you let it go or inintindi mo talaga siya, no? Yung pag-unawa mo rin sa persons mo, no? Especially sa mga mag-asawa. At parang nararamdaman mo rin yung kapayapaan ng puso mo, nak, sa September 15 to 21 na hindi mo pa naramdaman yan dati. Yung parang may calm and peace ka, no, sa linggo na yan. Kaya samantalahin mo, nak, na kumbaga i-capture that energy, no? So, meron din akong nakakakilig at nakakagulat na sitwasyon din dito, no? Meron kang 4 of Cups dito. Somebody talaga may nag-offer na ng love sa inyo, pero matagal mo na raw itong dinidenied, or sabihin natin, matagal mo na siyang hindi pinapansin, or parang feeling mo, nagbibiro lang siya sa'yo, no, Capricorn. Pero this person is very real sa'yo. Ngayon, ino-operan ka niya uli ng love, no? Parang yan siguro rin ang panibago mong pag-ibig. Some of you din, nakikita natin is to those who's willing, parang sabihin natin, it could be also your twin flame is coming to you, no? And may nakikita din akong itong taong nagbibigay sa iyo, actually parang isang isang Capricorn din, no? Na sabihin natin is dati na nanliligaw at ngayon mo lang siya pinansin, no? Para ring nakikita ko ito yung isang pakiramdam na meron din some of you yung you're not interested sa mga single, parang okay lang sa inyo na maging single and you are very happy pagiging single. Parang you're not parang hindi ka tumatanggap muna kasi you're very contented, or sabihin na rin natin is kagagaling mo lang sa healing, no? Kagagaling mo lang sa healing, parang you're not open yet, pero you're trying to be happy kahit mag-isa ka lang, kahit sarili mo lang ini-enjoy mo, no? Kumbaga, some of you din, sabihin natin na hindi mo nga pinapansin at hindi ka interesado, no? Kung makikita mo rito. Pero itong person na to, baka mapansin mo siya, kagaya ng sinasabi ko sa High Priestess at saka sa Ace of Cups. Baka yung dati mong hindi mo siya pinapansin, baka siya yung persons na darating sa iyo na makikita mo sa kanya yung pagkaganda niya, pagkagwapo niya, no? Pagkabait niya. Parang you will realize something sa tao na yan na dating nag-offer ng love sa iyo pero iniisdab mo, no? Tignan ko nga kung anong sign yan. Let's see. Tignan ko nga. Sino po itong iniisdab niya? O ikaw, iniisdab ka nito? O siya, iniisdab mo, no? Ayan. Sa trabaho daw, nak. Parang nakikita mo ang taong ito, makikilala mo ang taong nag-offer sa iyo, o maaalala mo siya actually rin, no? Na parang lagi siyang nagka-cramming. Yung sabihin natin na pag nakikita ka is siya, no? Parang hindi siya mapakali, baka mapansin mo siya.
Actually, kilala mo na raw siya na matagal na eh. Matagal na raw siya yatang nag-o-offer ng love sa'yo. May Ace of One pa siya na siya daw talagang mag-action sa'yo. Ibig sabihin ngayon, parang nakikita ko ang taong ito is dati hindi niya babalansi, kaya hindi ka rin niya mapuspusan, ligawan masyado, no? Kasi ngayon nga parang tingin mo ini-stab ka niya, ini-stab mo siya. Pero nakikita ko rito, ngayon parang he will make an actions, no? Matagal ka na yatang talagang crush ng taong ito. Kaya lang wala siyang panahon din kasi nga syempre he's busy ngayon, parang ready na yata siya lumapit sa iyo na isang bagong tao na sabihin din natin na nag-matured na. Tapos makikita mo parang bigla siyang nagbalik sa iyo. So na bago, no? Ibig sabihin bagong tao na halimbawa si Capricorn na lalaki nagpunta sa iyo, dati hindi mo pinapansin kasi nga medyo immature pa. Pero ngayon magugulat ka ang mga tikas niya, ang mga muscle niya. Tapos magugulat ka pag lalaki ka naman, makikita mo tong babae na dating ini-snub mo, napakaganda, long hair na, very sexy na, at very slim, no? At very siya, kumbaga talagang tipis na tipis mo na siya, magugulat ka na lang. That is the new emotions na sinasabi ko sa Ace of Cups, no? So, some of you, bagong tao, pwede rin yung some of you din, pupunta sa inyo yung nagbagong tao na matagal nang nanliligaw sa inyo. Nakuha nyo? Ayan. Gagawa siya ng aksyon at nag-iisip na siya ng paraan, actually. Ayan. Kinikilig naman ako, kaya pala may connection ka rito eh. Ayan, no? So, clarify natin yan. Kaya pala may connection ka dyan, Nak, no? Wow naman. Sana all. So, tignan mo naman ang mo, connection talaga, oh. So, ibig sabihin, yung tao na yan, nung past life nyo rin bago ang life na to, if you believe sa past life, no? So, pero sa ibang banda rin na meaning nito, Nak, ang talagang Four of Cups kasi parang miss opportunity, parang hindi nyo nga pinapansin, no? Pero meron ka din kasing Nak, meron ka rin magkadikit ang Ace of Cups dito, no? Ito yung nagpapahiwatig na merong isang may isang bagay. Dali, muna natin to. So, itong dalawang to, no? May sabihin nating talagang magugulat ka sa energy na to. May mag-aalok siguro rin sa'yo, no? Parang mulang talagang aalokin ka, magugulat ka na makipag-date right away, no? At talagang kikiligin ka, no? Parang talagang kilig moments ka kasi dati, ibig sabihin, hindi mo na siya iisnabin ngayon. Talagang ikaw din is na-excite ka, kinikilig ka dahil ibang-iba na siya, no? So, do you have someone in your mind? Lagay nyo po sa comment kung sino man yan, no? So, magbabagong isip mo rito na posibleng biglang magkaroon ka ng realizations din na ang pag-ibig na hinahanap mo, yung nasa kanya pala, no? Yung pala, andyan lang pala siya sa tabi-tabi, hindi mo lang pinapansin. At ito yung sabihin natin na bago mong lakas, no? At bago mong excitement sa buhay mo na hindi mo pa na So, naintindihan nyo na po ang connections nitong dalawa at saka ang connections ng, ibig sabihin, pinapahiwatig din na itong persons na to, inuulit ko na past life relationship nyo po siya, no? May parang meron sa kayong sabihin natin na dati kayo na magka-boyfriend and girlfriend kayo dati sa past life ninyo, no? Bago itong life na to, kayong bumabalik siya. Although kahit hindi kayo soulmate or hindi kayo twin flame, pero nakikita natin na inis na mo dati to. Ngayon, ay nako, sino to? Ang gwapo-gwapo siguro nito, ang ganda-ganda nito. Kasi pinansin mo, parang, oh my God, yan pala yung pinakawalan ko dati. Pero kung sinagot mo siya dati, or sabihin natin, hindi siya mag-change. No? Kung sinagot mo siya right away, kumbaga, kung kailan mo siya hindi type, yung hindi siya mag-grow. No, everything's happened for its reasons nakukuha niyo po ba? No? Kumbaga, talagang minent din yan para mag-improve din siya, no? So, meron tayo dito ang Soul Connections Oracle card sa ito, Nak, no? Ito yung sabihin natin, nagpapatibay ng interpretation nito is yung, ang lahat ng nangyayari ay hindi lang basta-basta, no? Kundi bahagi ng malalim na connection siya, Nak, no? So, it is unbreakable and eternal, no? Kahit gaano katagal pa,
sabihin din natin, no, soulmate nyo rin ang darating, some of you, soulmate nyo rin ang darating, na basta nasa past life relationship nyo siya, na sabihin natin, ang connections niyo is very deep, no, hindi lang siguro asawa mo siya dati, no, hindi lang yung eternal, but hindi raw mapipigtas ang connections yung dalawa. So it means na baka maaari rin na soulmate mo siya, no, kasi yan ang message ng ng ating soul connections card. Mahirap daw i-break na, o sabihin natin pag naging kayo, wala nang makikipaghiwalay, baka siya na ang forever mo, no? Ayan. So napakaganda naman ng iyong reading, no? Capricorn. So kumbaga, spiritual connections also, not just the eternal, but also this is unbreakable relationship, no? Pati rin spiritual, no? Parang this is a soul connection, or this could be a soulmate connection, no? So, nakikita din natin dito, ito yung isa ring paalala ng nagamitin ang inyong intuitions, no? Ang listen to your gut feeling ang importante sa September 15 to 21. Baka makaligtaan nyo to, at saka tingin kayo sa likod, no? Ayan, pero babalik siya sa'yo, makikita mo uli siya. Oh, di ba? Kilig moments yan. Kilig ako. Ang galing naman. No? So, nakikita ko sa linggong ito, yung maaari ring magsimula ka ng isang malalim at spiritual at emotional na fulfilling na journey rin, no? Kasi meron ka ritong high priestess, dyan some of you is may reawakening, no? Some of you is talagang magugulat na everything is new sa'yo. Or sabihin natin, you are just awakening, no? Parang ganun na nakikita natin. Parang ang journey mo sa pag-ibig, parang Capricorn is this is a journey from the past life, and you're gonna get connected, no? Kahit saan ka pa magpunta, o kahit sa mga soulmate, no? Kahit saan ka pa magpunta, kahit may asawa ka na, may siya, susundan at susundan. Pag didikitin kayo ng fate, no? Hindi kayo maghihiwalay. Pwede rin some of you naman, mga asawa nyo na yung kasama ninyo, no? Pwede, matagal na kayo. So, mag-comment below po kayo kung matagal na kayo ng asawa nyo, no? Kasi hindi lang naman po ito sa mga naghahanap, hindi lang ito sa mga iniwan, no? But this message also sa mga rin, no? Sa relationship, sa inyong love life, no? Sa inyong love life din. Ayan, so sa mga single naman, nakita natin, no? Somebody is coming to you, ha? Na-explain ko na po kanina. So, meron ka pa rito. Ayan daw, pag nakita, naku, talagang may darating sa'yo. Darating talaga itong dating iniisdab mo. Naku, anong gagawin mo? Ayan, sabi sa'yo dito, express your love. Capricorn, go ahead and make a romantic gesture. No? Kumbaga, this is a go signal na sige, ipakita mo kasi ang relationship, maaring yung taong na yan, ang tao na yan is ready to commit sa'yo. No? So, approve. No? Approve daw. Ang yan, parang supported by the universe. Ito na rin siguro ang answered prayer mo, nak. No? Capricorn, or some of you naman sa mga may asawa na, sabihin natin, dagdagan nyo pa ng init ang inyong pagsasamahan, no? Nakikita rin natin sa mga single, sa mga widow and single, pag nga dumating to, don't hesitate na at least, no, pansinin nyo rin po, no, para hindi natin pang hinayanga kagaya ng ginawa nyo dati sa iba, nung dati pa, no, pero ngayon babalik at babalik, no, baka talagang kaya rin kayo siguro nagkahiwalay niya ng ex ninyo because nga paparating itong taong ito na talagang meant for you. So this could be a soulmate connections also. No? Ayan. Okay? So, maya-maya po, mag-yes or no po tayo, pendulum, no? Sana maalala ko, no? Mag-yes or no tayo ng pendulum, mag-isip po kayo na answered only by yes or no, no? So, gagamit tayo ng pendulum mamaya. So, mamaya po, mag-concentrate kayo sa, alam nyo na yung basa rito. So, kung ano bang gusto nyo nung tanungin, no? So, after ng basa natin, at least makakapag-isip ka. So bago tayo magpunta sa ating career reading ninyo, no? So mag-ready po kayo ng questions, anything but answered by yes or no. Ayan, so tatry natin gawin yan every time na may reading tayo. At abangan nyo din po yung mga issue, no? Yung mga problema kung paano nyo haharapin ang problema sa pag-ibig, ang issue sa pag-ibig, no? Kasama natin ang Romance Angel deck po na gagamitin natin. Ayan po yung guidance, no?
Ayan. So, pagdating naman sa iyong career, nak. So, ang career mo, meron kang six of ano rito, six of wands in reverse. Meron ka ring judgment dito. And then, meron ka ring the devil in reverse, Capricorn energy, Pero nakabaliktad. So, nakita mo, ito yung sa career mo. Ah, merong sumisimbolo rito ng tagumpay din, pagkakilala at may nagdidiwang din dito, no? Pero naka-reverse ang iyong position dito. So, sabihin natin na may konting kakulangan sa pagkilala. Maaring may nararamdaman ka na hindi ka napapansin or sabihin natin yung mga pagsisikap mo o tagumpay parang hindi nakikita ng ibang tao or hindi nare-recognize. So, ayan din yung sometimes yung tiwala sa sarili din, posibleng nawawalan ka rin ng kumpiyansa sa sarili mo, no? Matapos ang isang proyekto na hindi nagtagumpay, parang na ano ka na, parang nadismaya ka na, nak, no? So, ang sabi rito, ang ano kasi dito is marami kang ginawa na hindi na-acknowledge. So parang kaya medyo nababagod ka, kaya medyo you feel bored, parang you feel like not continuing and you feel dismay and disappointed because nga hindi successful ang project, no? Meron din sabihin natin somebody rin na meron talagang balakit sa pag-unlad mo. Maaring may mga hadlang sa iyong landas din o sabihin natin na meron ding tao siguro na nagbablock nito o may nainggit sa'yo, ayaw bigyan ka ng credit, kinukuha niya yung mga desisyon mo and idea mo, yan yung mga one din na sagabal sa no? Sagabal sa iyong pag-unlad, no? Parang sabihin din natin na imbes na para sa iyo ang i-recognize, pilit na kinukuha. Bakit mo naman kasi pinapayagang Capricorn? No, ba't mo naman kasi pinapayagang Capricorn? Dapat pag sayo, you need to fight for it, no? Kasi naghirap ka dapat kang ma-reward, no? Okay? So, may nakikita pa rin ako rito yung pansamantalang pagkadismaya nga na nakikita natin. Maaaring may nararamdaman kang parang kumbaga parang you feel yung parang ramdam na pagkabigo kasi nga sabihin natin sa aspect ng career mo, parang sabihin natin na hindi mo talaga inaral yung career na yan. So parang mas gusto mo, you want more deep, no? Parang kasi kung ikukunig kong high priestess, kasi parang you want more deep na parang kung saan mo kasi parang yung work mo ngayon at the present hindi mo job yan na talagang pinag-aralan Some of you basta na lang pumasok diyan kasi no choice, no? Para ikaw parang mas gusto mo talaga yung ma-inspired ka, gusto mo yung may passions ka sa work. So some of you din na iniisip ng ganyan, parang something is missing sa karera ninyo, no? Yung aspect sa pagdating sa inyong karera na para din nagpaparamdam din sa iyo yung parang hindi ka na umaangat, yung parang feel mo na anday ko nang ginawa, bakit ang hirap, hindi ako ma-promote, no? Some of you mag-iisip niyan. No? Yan yung nakikita, yan ang simbolo yan ang ibig sabihin ng six of wands in reverse, no? Ay bakit hindi ako hindi man lang ako may bonus, wala man lang akong bonus, samantalang anday ko na nabentang lupa, bakit ganun, hindi man lang nare-recognize? O, sambawa, sa pamilya naman, first honor ang anak nyo, hindi nyo na-recognize. No? Halimbawa, ikaw din, nagtatampo ka sa parents mo dahil birthday mo, hindi nila napaghanda. Something like that po, no? Pero sa karir ninyo, nakikita natin dito na kaya rin may rason din na kung bakit ka medyo nakita natin medyo na parang you feel na you are not being recognized, hindi ka nila, parang hindi ka importante, no? Parang ganon. So nakita mo may judgment ka rito, ito yung malaking pagbabago at pagsusuri, parang sabihin natin ito yung major arcana card na nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali, no? Ito yung awakening mo, kagaya sinabi ko, you're in awakening, no? So ito yung parang sabihin natin you're gonna make some big decisions sa September 15 to 21, no? Napakalaking desisyon. Ito rin yung paghahanap mo ng bagong layunin sa buhay mo, no? At nakikita ko rin dito na parang maari kang sabi natin maari rin na may mahalagang proyekto rin na darating sa iyo, no? Parang ito rin yung na dapat mong pag-isipan
baka ito na yung chance mo na marirecognize ka. Kasi this is ending card also itong judgment, no? Parang you're making such a final decisions din sa buhay mo. Binigyan ka ng proyekto. Para ito na dito ka siguro marirecognize na, no? Because this is judgment. Parang napakano kaya galingan mo pag binigay sa iyo to, no? Itong proyektong ito, no? Kumbaga ito na yung magpapabago ng buhay mo, no? Especially sa iyong karera. At saka ito rin yung parang sabihin natin, oras na para gumawa ka ng isang changes din sa buhay mo when it comes to your career. O baka sabihin natin na mag-iiba ka rin ng linya ng karera mo, no? O baka sabihin din, magkukwit ka and then you're gonna make your own job or own business, no? Pwede rin yan. But pwede rin yung maski siguro din, magkukwit ka rin ng work, no? Pero may plan B ka, no? Mukhang magkukwit ka rin sa work kadahilanan na parang it's not worth the effort ang binibigay sa iyo ng company na yan, kaya magkukwit ka. Yan din siguro ang isang desisyon na gagawin mo, no? Sa September 15 to 21 or dyan parang yan ang simula ng pag-iisip mo rin na I think I'm gonna quit na kasi parang it's not worth my effort, no? Some of you, no? Some of you naman na panibagong proyekto na para doon ka na marirecognize, no? So, ito rin yung kinakailangan mo rin na suriin ang lahat, no? Maari mong tingnan yung nakaraan mong pagpipilian sa, sabihin natin, sa karera o sabihin natin kung matututo ka mula sa mga bagong na yan, sa bagong proyekto na yan, no? So, ito rin yung sinasabi na bagong pagkakataon. So, maaaring may darating na oportunidad na, kagaya na sinabi ko, may magbabago sa takbo ng iyong professional na buhay, no? Na parang this is inviting you na magsimula uli, no? Yeah, which is your, ano po yung inyong kalagayan, no? And then, meron ka namang ditong the devil in reverse. Ito ka Capricorn, no? Pero naka-reverse. Ito yung sabihin din natin, maganda rin ang rason nito kasi you are freeing yourself, no? Sa dating gawa. Ibig sabihin, ito yung sumisimbolo ng no? Pag naka-upright siya, parang you are being trapped or sabihin natin, nakatali ka, nagpapaalipin ka sa mga hindi magagandang no? Parang nagpapakontrol ka sa mga negative na ugali, no? Pero since na naka-reverse na to, no? Which is napakaganda pag naka-reserve ito, no? Kasi nakapag naka-reverse ito, kasi nga, parang ito yung sabihin nating nagpapahiwatig na ito na you are freeing yourself, no? Parang paglaya mo sa balakid. Parang unti-unti kang nakakawala sa mga limitasyon o sabihin natin sa toxic na sitwasyon o sa iyong trabaho na nagpipigil sa iyo sa pagunlad. Yan nga, some of you is quitting, no? Baka yan tingin nyo talaga na tamang paraan, no? So, ito rin yung sabihin natin na nagpapahiwatig din ang devil in reverse. Yung parang you are getting control of your of your life dito, no? Parang binabalik mo yung kapangyarihan mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, hindi ka na magpapadala sa mga pagiging sakim or sabihin natin yung pagkabigo or sabihin natin sa mga negatibong impluensya, no? Sa pagdating sa iyong karera, no? And then, ito rin yung malinaw na pananaw, no? Ibig sabihin din, you get some clarity, no? Meron ka ng kakayahang makita ang tunay na kalagayan ng iyong trabaho, no? At mga relasyon, no? Kasi nga ni-reverse mo na to Hindi ka na kumbaga lumayo ka na, no? Nagbagong buhay ka na. Hindi ka na parang sabihin natin na hindi ka na toxic, no? Talagang you change din, no? Kaya ka nagkaroon ng clarity, no? So, ayan, no? So, pagdating din man parang ikaw din yung nagbibigay daan actually sa yung gumawa ng mas matalining desisyon, no? And nakikita natin dito, no, ang kombinasyon ng tatlong card na to, no? Ito yung nagpapakita ng isang mahalagang bagay, no? Mahalagang yugto sa iyong karera, no? Bagamat marami kang nakaraan na sabihin natin nakaranas ka ng pansamantalang pagkabigo dito, no? Pero ngayon parang bumabangon ka uli or talagang puputulin mo, no? At parang pakiramdam mo yung dati wala ka ring direksyon. Meron ang 6 of Wands because of the 6 of Wands in reverse dito. Ito yung isang senyales na upang magnilay ka rin, no? At gawin isang malaking pagbabago din, no? Because may judgment ka.
no, para lalo ka nilang ma-appreciate, no, para ma-appreciate ka nila. So ang magandang balita rito, ang pagbabagong ito ay magbibigay daan sa iyo because nga itong naka-reverse ang iyong devil, no? Kumbaga ito lahat to mga toxic yung mga nakaraan mo. Yung mga iiwanan mo talaga, I think that is toxic energy na nakikita natin na yan yung parang devil nga, yung parang mga tukso, no? Layo, talagang lumayo ka no? So, ito yung sabihin natin, ang napakagandang balita rito, parang this is also a blessing to you, no? Yung pagbabago ito magbibigay daan sa iyo upang tuluyang makawala ka sa anumang pumipigil sa iyo, no? Especially sa pag-unlad mo. At ang maari ring ito yung toxic na kapaligiran mo sa trabaho, no? Yung mga personal na takot o yung mga lumang paniniwala natin na nakakapigil sa atin. Ayan yung mga toxic na tao na pilit mong lalayuan talaga, or you are trying actually na matapos na hindi na kuminig sa kanila because you realize na nasasayang ang energy mo, no? At saka rin ito rin pwede rin sabihin natin mga paniniwala mo. So nakikita ko dito, no, what I'm getting is kahit may hamon ang mga card mo actually, ito yung nagpapahiwatig na ikaw yung nasa tamang landas tungo sa paglaya mo, no? At sa paghahanap ng isang mas makabuluhan, no? Na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. So sa pagdating sa karera, no? So sa oras na parang oras na para pag-isipan mo kung ano talaga rin ang gusto mong gawin, no? At gawin ng matapang ito, na parang sabihin natin, gawin itong stepping stone, no? Humakbang ka para makamit mo ito. Nak, no? Nakuha mo, nak? Ayan. So, some of you naman, ang guidance natin, clean energy food. So, when you fuel your body with helpful organic diet, you increase your energy level and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and higher vibration, which attracts golden opportunity and beneficial relationship. So, kasi nowadays po, di ba, marami na tayong yung mga pagkain na hindi organic, no? Ibig sabihin is may mga chemical, mga processed food, no? Kumbaga, medyo nakaka-apekto po sa ating pagkilos yan, no? Kumbaga kasi nga maraming chemical, kung ano-anong hinahalo. So, parang sinasabi rito, that's not clean. So, subukan natin yung organic food daw ang kainin natin, especially September 15 to 25 to 21, clean energy food kasi nga magdedesisyon ka, tinutulungan ka ng clean energy food actually because you're gonna make some judgment, gagawa ka ng isang malaking desisyon, tama? So pag pinu-fuel natin ng healthy food ang ating or organic diet tayo, no? I-increase po ang energy level natin, no? Magiging smart ka, malinaw ka mag-isip, madali ka makatulog sa oras, magigising ka ng 8, magigising ka ng maayos, na fresh ka, no? Parang ability mo magpo-focus ka, madali ka makapag-focus, no? Kasi walang mga toxic na umaano sa ano mo kasi walang mga chemicals na sa mga na parang nagpapabigat ng katawan mo, no? Yung mga sometimes mga processed food is maraming mga mantikang nilalagay kung ano-ano na minsan hindi pa natin nakikita, no? So sabing ganun, try mo yung clean energy food, yung organic, hindi siya yung na process. So, it could be also na makakatulong din po yan sa ating mga farmers. Kung may kapitbahay kayo na nagpa-farm, umorder po kayo ng mga gulay sa kanya. Kung may nagbababoyan, doon po kayo mag-ano sa kanya, no? Please, try organic, no? Kasi malaki rin makakatulong sa ating everyday yan, no? Hindi porket na sabihin natin na healthy lang ang body, hindi po. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng fresh, linaw na pag-iisip, masiglang katawan, no? At syempre, hindi tayo basta-basta tatanda, no? Kumbaga, mas lalo tayong gaganda, no? Ayan. So, ayan, buti na alala ko. So, isa na lang po. So, alam nyo na po ba ang questions ninyo? No? Okay, ang inyong questions. So, isang questions po, mamimili kayo sa sa ating sa ating emerald at white crystal stone. Ayan. So, mamili po kayo dito sa questions ninyo, kahit 2 questions ninyo, pwedeng ito isa sa unang questions ninyo, pero answered by yes or no lang, no? And then, yung
basta dalawang questions, mamili kayo kung anong kulay ang sa una ninyong questions, kung anong kulay sa pangalawa ninyong questions, no? Ayan, so let's begin na po, no? Mag-isip na po kayo ng questions nyo. Thank you for the changes. Ayan. So, handa na po ba kayo sa inyong question, Capricorn? Okay. So, una po natin is ang emerald po, no? Emerald, sabihin natin kulay green na lang para mas mabilis po. No, una po natin siya sa anong question nyo po rito, no? Okay, thank you Father, thank you Jesus. Okay, Spirit Guide, turo mo sa akin ang yes. Yes, turo mo sa akin muna ang yes. Turo mo sa akin ang yes. Show me yes, Spirit Guide, show me yes. Maliwanag po ba? Show me yes. Ayan. Show me yes. Okay, thank you. Show me no. Show me no, Spirit Guide. Show me no. Saan ang no? Pakita mo muna sa akin ang no. Okay. So, ready na si Pendulum. Okay, Spirit Guide. So, tanong, saan nakapili ng green po? Saan nakapili ng green? Saan nakapili ng green, Spirit Guide? Ano pong answer? Saan nakapili ng green? Saan nakapili ng green? Ano pong sagot? Saan nakapili ng green? Saan nakapili ng green? Anong sagot? Parang bigat. Saan nakapili ng green? Oh, yes daw siya. Pero ito, mga 40% na yes, no? Medyo mahina siya. Yes daw, 40%. So, it's still changeable, no? Medyo mahina siya, nak. So, yes, 40%. At least positive, no? Ayan, may nakita tayong 40% na yes, nak. Para sa'yo, Capricorn, sa nakapili ng ating emerald, no? Ayan, yes. Okay. Mahina siya, no? So, ibig sabihin, 40% na yes, no? Okay, to those po ng... Nako, mag-iisang oras na pala tayo. 42 minutes na. Ayan, nako, pa-like po dyan. At pa-subscribe na po kayo. Okay, sa nakapili po ng white crystal. Sa nakapili ng white crystal. Nako ha, mukhang mag-i-enjoy kayo dito sa reading natin. Paki-share po ninyo, no? Ayan, para po sa ating white crystal, ano pong sagot? Spirit Guide, thank you Father, thank you Jesus. Ano pong sagot? Para kay white crystal, sa kanilang tanong, ano pong sagot? Ano pong sagot, Spirit Guide? Ano pong sagot? Para po sa kanilang tanong na nakapili ng white. Para po kay Capricorn or cross-watcher na pumili ng white. Oh, no daw. Sagot no po. No. Oy, lumalakas siya. Ayan. No po, ah. Is it final, no? Is it final? Spirit Guide, thank you for the thing. Yes, final, no? Mahina rin, no? 40% din, ano? So, it means changeable pa rin. Kumbaga, it depends sa inyong how you gonna react sa sitwasyon, no? Paano kayo magre-react sa sitwasyon. So, no siya. No? No daw, pero changeable pa. Oh, lumalakas. Lumalakas. So, sabihin natin 50%, no? Kasi kanina mabigat, no? Ayan. Pero at least, no? Thank you so much at nag-enjoy po kayo sa ating reading. This is 44 and 36 minutes. Tulungan niyo po akong i-share ang video natin, no? Don't forget to like and mag-hype po at mag-comment po kayo.
At sabihin niyo po kung gusto niyo yung bago nating ginawa na pendulum, no? Mag-comment lang po kayo. Ayan, at kasama na po kayo sa raffle sa gagawin natin, no? So maraming salamat po at kung gusto niyo po rin mag-join sa ating family, kasi po may live po kami, no? So, I'm inviting you to attend our live streaming at may chance po kayo makapagtanong ng questions na ika-clarify ko po, no? Ayan, maraming salamat po sa inyo talaga and God bless you all. See you po.